sa Ellie kasi masama pa rin yung pakiramdam niya. So ngayon pupunta na kami sa pedya niya. So nagpark lang kami, tapos maglalakad kami doon sa pedya niya kasi walang parking doon eh. So punta lang kami sa pedya niya. Yeah, you need to go there. Yes. Guys, tapos na kami sa doctor, my God. Diba? Ang dami na naman yung gamot. Gamot na naman siya. Binayaran namin is 2,200. Ang daming gamot. Antibiotic siya. Ito. Ang dami na namang gamot. Kain na kami, gutom na kami. Kain lang kami ng soup na Ellie. Hey guys, ayun ako, inis ako dun sa binilihan ko ng prutas. Sabi ko na minsan scam talaga yan sila eh. Kasi may binibilan akong prutas doon sa may sakayan ng jeep. So ito lang guys yung binili ko. Dalawang mangga. Hindi ko kasi nakikita pag inaano nila, ano ba yun yung tinitimbang. So sinasabi na nila agad yung presyo. Dalawang mangga, isang orange, tapos ito na grapes. Well, I said earlier. Tapos, quiet and talking. Tapos itong lansones. Gusto ko lang naman ito. Sabi niya is 400, ano na lang ma'am, 420. Sabi ko 420. Sabi ko, pwedeng paki-check, gusto ko lang makita. Gusto ko lang makita kung yung mga timbang. Tapos sabi niya, ay Diyos ko, gumanon siya. Sabi ko, kuya, kung galit ka, dapat hindi na lang ako sa'yo bumili, at sa kabila na lang ako bumili. Tapos dumating yung isa niyang kasama, yun yung nagtimbang, inulit yung timbang. So 360. O di ba malaki pa rin yung difference guys. Ang mamahal na ng mga bilihin ngayon, Diyos ko, hindi na nga alam kung paano pagtitipid pa gagawin eh. Kasi sa amin gusto ko talaga lagi kami may prutas, lalo si Ellie kasi pinambabao niya sa school. Ayun, kaya nagulat ako 420. Kaya sabi ko, check, pwedeng pa, pwede pong pakicheck ulit. Hi, Diyos ko siya. Sabi ko, ay nako kuya, kung galit ka, dapat hindi na lang ako dito bumili sa'yo. Yung isa niya kasama nagpasensya. Oh, inulit ng kasama niya 360. Minsan kamo guys, sa totoo lang hindi naman ako naano sa mga nagtitinda, no. Siguro talaga, minsan talaga may ibang nagtitinda na nandadaya talaga. Alam mo yon. Alam na, lahat tayo nahihirapan. Lalo ngayon, lahat ng bilihin mahal. Lahat naman, di ba? Pero sana naman maging patas, di ba? Maging patas sa kasi nakakalungkot, di mawawalan siya uli ng customer. O, di ba? Lagi pa naman ako sa kanya nabili. First time ko yan, guys, magsabi na i-check ko. First time talaga. Kasi tuwing bumibili ako sa kanila, hindi ko talaga yan chine-check. Nagbabayad na agad ako. Sinasabi nila yung price, magbabayad na agad ako. Kaya first time. So ngayon nasa SM na kami guys, kakain kami ni Ellie, tapos palaruin ko siya kahit 30 minutes. Gusto niya maglaro. Masaya niya talaga pag napupunta sa SM. Masama pakiramdam yan pero pag SM, gumagaling. Let's go. This one hurts while I'm running. Don't run, go. Hello, can you? Oh, you already got your own chopsticks? I'll use yours. Wala, kinuha ko na kanyang water. Ano water? Ay, mangga sa ng pangkamuhan. Ito ko pa. Oh, you already got your own chopsticks?
Hi guys, alas 3 na ng hapon. Kauwi lang namin ni Ellie. Kumain kami sa SM. Doon na kami nag-lunch kasi walang pagkain dito sa bahay. Sa 99 QQ99 kami kumain. Tapos bumili ako ng tubig sa hypermarket. Tubig, tapos 2 tinapay. Tapos egg and cheese. Tapos star margarine. 265 pesos. Magluluto ako ngayon ng spaghetti. Pero yung halo lang ng spaghetti ko is century tuna. Yun lang kasi yung meron ako. Ang pale ko naman. Yun lang kasi ang meron ako dyan. So, yun lang ang lulutuin ko. Birthday kasi ng pamangking ko. So, sabi ko, sige mag-spaghetti na lang tayo. Kasi wala akong pera. Ang dami kasing gastusin guys. Totoo sa araw-araw na gastusin. Ay, Diyos ko, nakakamulubi na. Diba? Mas ngayon, nagpa-check up pa si Ellie. Nakamagkano kami sa check up. Naka 3,000 kami sa check up. Kasama na yung gamot doon, diba? Kaya sobrang everyday na lang may gastos. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, kung anong meron lang dito sa bahay, yun lang yung lulutuin ko. Sabi niya, thank you tita. Kasi tuwing birthday niya, binibigyan ko siyang 500. Wala akong maibigay ngayon 500. Kaya kung magluto na lang ako spaghetti. Tapos sabi ko, dito na uli siya matulog. Dati kasi sa akin talaga siya natutulog. Ewan ko bakit hindi na siya natutulog. Kasi lagi siya may sakit. Kasi nga ayoko na may sakit sa bahay. Kasi nga si Ellie madaling mahawa. Kaya pala umuwi na siya. Tapos ngayon sabi ko, dito ka na uli sa bahay matulog. Kumuha ka ng mga gamit mo. Para dito na talaga siya mag-stay din. Para si mama niya, mabawasan yung papakainin din. Alam kong mahirap talaga ang buhay ngayon guys. Alam ko yung kapatid ko nahihirapan. Lalo 3 anak niya na pinapakain din. So sabi ko dito na lang si EJ. Kaya okay lang yun. Kaya nga tumutulong na lang din ako. Ako nagbibigay ng mga baon ng mga anak niya. Para makatulong din. Diba? Kung ano lang yung abot ng makakaya ko, yun lang. Kami lang din yung nagtitipid na lang din para may maibigay din ako. Ganun. Ever since di ko naman pinabayaan yung kapatid ko kahit minsan nagtatampo ko sa kanya, may mga nagagawa siyang mali na hindi niya siguro alam. Hindi niya alam nakakasakit siya sa akin. Kaya hindi ko na lang siya minsan pinakausap kasi ayoko lang ng maraming salita. Ayoko ng at least sa mga pamangking ko, natutulungan ko yung mga pamangking ko yun. Diba? Mabait ako kung sa mabait sa totoo lang. Nung kami pa ng asawa ko, may support yan sila sa akin monthly. May sila. Tapos pag Pasko, may binibigay din ako sa kanila tuwing Pasko. Nung kami pa ng ex-husband ko. Ngayon, wala nang support. Ang support ako na lang isa mga pamangkin ko, pambao nila, pambili ng gamit sa school. Mga gamot na Ellie. Puro kasi to branded, kaya mahal ang gamot niya. So, ang hirap magkasakit. Sobra. Grabe yung gastos mo lagi. Nilabas ko, tapos babalik ko rin. No? Pag hindi pa siya umokay ng 3 days, binigyan ako ng request, magpapa-blood test siya. Pero alam ko magiging okay naman na yan. So, yun ang gamot niya. Okay guys, mamaya magluto ako spaghetti. Ayun guys, luto na yung spaghetti. Yung noodles pala, medyo na sunog yung ilalim, pero okay lang yan. Sarap. Ngayon lulutuin ko yung sauce na. Dito na lang ulit ako magluluto kung saan ako niluto tong spaghetti. Higyan natin yung oil. Prito muna natin yung hotdog. May isang buo kasi kay Ellie yan, isang buo. Kasi si Ellie is hindi kumakain ng spaghetti guys. Mas gusto niya ay pansit.
So, ulam niya is hotdog na lang. Kalimutan ko bumili ng Nestle cream. Ito guys, ito yung ipangahalo natin sa spaghetti. Siguro ano na lang, fresh milk. Fresh milk na lang ilalagay ko. Kasi nakalimutan ko bumili ng Nestle cream. Sabi ko nga kung anong meron lang dito sa bahay, yun ang aking niluluto. At least may panghanda tayo sa pamangking ko. So tight ng budget niyang kita. Hindi ko siya mabigyan ng pera ngayon. Kasi ang daming gastos. Nalaglag yung phone ko, pinagalitan ako ng bunso ko. Sabi niya, I told you it's danger, don't put your phone there. Sabi ko kasi hindi nila nakikita ko anong niluluto ko. Sabi niya, it's okay, just talk. Diba, 5 years old. 5 years old, napakatalino. Okay guys. Medyo luto na tong hotdog. Kay Ellie, hindi pa masyado. Ituhin ko na lang mamaya ito kay Ellie. Paraan. Ayan. So, ilalagay ko na yung sibuyas, bawang. Para mabusog yung mga pamangking ko, may tinapay akong binili. O, mag-spaghetti sila kasi may tinapay. Malakas kasi magsikain yung mga yun. Kaya, yan. May spaghetti, may tinapay. Diba? Mabigat sa tiyan yung tinapay. So, yan. Hindi nyo pa ito natatry nyo na. Hindi ko tinanggal yung oil ng century. Okay lang yan. Oops. Nakaputi pa naman ako. Yung puti ko, kumain kami diba kanina sa labas na anuhan ng sauce. Guys, lagyan natin ng pepper. Nandiyan na sila, nandiyan na yung mga pamangkin ko. So, Wait, someone is I saw their feet. Someone is right next to our gate. I don't hear doorbell. They're
pawis ko. Kasi, yung CR dito sa baba, inaanay din yung kahoy. Oh my God, di ba ginawa na nila yung sa taas? Ngayon dito naman sa baba. Oh my God, nakaka-stress. Ay. Pero yun lang yung maganda doon. Pag nagme-message ako, ginagawa naman nila agad. Syempre, ang mahal guys ng rent dito. Rent lang ha, is 20k. Rent lang yun. Wala pa yung tubig or kuryente doon. Diba? Tapos, may mga alay. Okay. Lagay ko na guys tong sauce. Bumili rin ako ng cheese para masarap, para maglalagay ng cheese. Diba? Kahit century lang yung halo, masarap yan guys. Promise, masarap guys. Try nyo rin ito. Kahit corned beef, masarap din kahit corned beef. Masarap. Yun nga lang, kung nakalimutan ko yung Nestle cream. Ang dami pa na sa, ang dami pa niyang sasayan. So, sabi ko, gawin nila Saturday. Kasi hindi nila pwedeng gawin ng weekdays kasi busy ako tuwing weekday. Sabado, pwede nilang gawin. Kasi, di ba, pumapasok sa LSA school. Siyempre, busy ako noon. Alam na magtatrabaho sila dito, iiwan ko sila. Walang tatao sa bahay. Kaya sabi ko, gawin nila ng Saturday. Nakakainis lang yung ganyan. Laging may problema yung apartment. Tapos lalagyan ko yun ng milk, fresh milk. Wait lang. Kaya initan siya. Sobrang init, promise guys. Sobrang init talaga. Hindi ko mabuksan yung aircon kasi nga nagbablog ako. Sobrang ingay. Diba? Lagyan natin ng milk para ma-cream. Tapos may cheese. Oh, sarap na ito guys. Yep. Wait lang. Ano ko kayo? Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Champurado na. Naging champurado. Hindi guys, guys, masarap yan. Creamy. Kasi nakalimutan ko nga bumili ng Nestle cream. Pero okay na yung fresh milk. Sarap din yan. Tapos lagyan natin ng more cubes. Nor cubes. Bango guys. Pakuluin ko lang to guys. Then, okay na, pwede na yan. Pakuluin lang natin. Tapos kukunin ko yung cheese at tinapay na iwan sa kotse. Ang dami ko kasing bit-bit kanina. Hindi ko na naibaba. Hindi ko sa kotse. So, itayin ko lang yung pero tikman ko na. Tikman.
Creamy. Ang sarap niya. Ay, naku, ang sarap. I-try nyo rin to. So, pakuluin ko lang to, guys. Try nyo to. Promise, hindi kayo magsisisi. Apakasarap. Ayan na, guys. Spaghetti. Yummy, no? Try nyo. Masarap talaga yan, guys. Ayun. Nakikitay ko na lang yung may birthday. Mga pamangkin ko. 3 lang naman sila magkakapatid. Kaya, okay na yan.